Si Jesus na nagpakasakit, si Jesus na nagpakahirap, si Jesus sa krus ay ipinako upang ang tao sa salay mangango. Namatay, ngunit muling nabuhay, sa kamatayay nagtagumpay. At ang tagumpay na ito ang siyang nagbigay ng pag-asa sa tao. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging marapat sa pagkabuhay na aming kinamtan sa Kanya sa binyag upang ang ipinagdiriwang namin ngayon ng buong galak ay siyang laging maging lakas para kami ay maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Jesus at ipinatawag ang matatanda sa simbahan noon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo mula ng unang araw nang ako'y tumuntong sa Asya. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudiyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral kong maging sa mga Hudiyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin do'y pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo, samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makitang muli. Kaya't sa araw na ito, sinasabi kong hindi ako
hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ulitin po natin, tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyunay, nanariwa at umunlad. At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod, ang mahirap nilang buhay, sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay iisang Diyos, na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya, upang sumainyo't wina. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang nag-iisa at tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalan, taglay ko sa piling mo bago palikain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang inyong salita. Ngayoy alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan,
ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po sa ating pagninilay para sa misang ito, araw ng Martes, ay nasa konteksto pa rin tayo ng Pasko ng Pagkabuhay at ng pag-akyat ni Jesus sa langit. So yung mensahe na si Kristo ay aakyat na muli sa langit, magbabalik na sa kanyang Ama. Pero sa pahayag ni San Juan, ilagay natin na parang nagkakaroon ng self-evaluation. Ano ba ang masasabi ni Jesus? At ano ang kanyang sinabi na sa atin pong narinig na bahagi ng kanyang panalangin ay yung ipinagdarasal niya ang kanyang mga iiwanan. Pero kaakibat nito ay nandoon yung, para bang sabihin nating, yung isang buntong hininga na sinasabing sa wakas, natapos niya ang kanyang misyon, nagawa niya kung ano ang dapat na hinihiling sa kanya at inaasahan sa kanya ng kanyang Diyos Ama. Kaya nga dito, sabi, naipakilala ko na siya, o naipakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin, kaya't idinadalangin ko sila sa iyo. Ngayon, tingnan natin kung sakali, dahil lagi ko naman pinapaalala sa atin na isang araw, aalis din tayo sa mundong ito. Ano ang iiwanan natin? O kaya naman, sa puntong ito ng buhay natin, ano ang pwede mong maipagmalaki? Kasi parang ganun din, mayroong bahagi dito na hindi ipinagyayabang, kundi ipinagmamalaki ni Jesus yung kanyang nagawa sa harapan ng kanyang Ama. Parang proud siya, parang ang hinihiling din sa naging proud din. No? Naging proud din ng Diyos Ama sa kanyang nagawa. Ay sa atin, ano ang ipinagmamalaki mo? Minsan, ang dami nating pinagmamalaki, wala naman talaga tayong may pagmamalaki. Ano yung parang greatest achievement natin dapat na po pwede mong maipagmalaki? Maaari ba yung kahit matanda ka na, malakas ka pa? May pagmamalaki mo ba at ipinagmamalaki mo yan? Matanda ka na pero itsura mo, bata pa? Madadala ka ba sa langit niyan? Ano ang ipinagmamalaki mo? Ipinagmamalaki natin na mga achievements natin. Pinagmamalaki mo ba na nakapagpatapos ka ng mga anak, ngayon ay professional na sila? Yung iba nasa abroad na, may kanya-kanyang buhay, maginhawa ang buhay. Yun ba ang pwede natin iharap sa Diyos na ipagmamalaki mo? Sa ibang tao, ipagmamalaki talaga natin at pwedeng kainggitan ka, pero sa tingin mo ba, o sa tingin ba natin, yan ang gusto ng Diyos? Ikakatuwa ba ng Diyos yan? Kasi hindi lahat ng tagumpay natin, hindi lahat ng achievements natin, magdadala sa atin sa langit. Yan, di ba? Minsan po, kung dati yung mga anak ninyo, nahihila nyo sa simbahan. Napapagsimba nyo pa. Pinagsikapan mo, mabigyan ng mapag-aral, mabigyan ng magandang buhay, pero nasa na sila? Ulitin ko po, Hindi masama yun, ha? Ang paanyaya lang, mapagnilaya natin
itong mga bagay na ipinagmamalaki natin kasi baka sa harapan ng Diyos, wala ito sa katiting na inaasahan sa atin. Of course, inaasahan, maging mabuting ina kayo, maging mabuting ama, maging mabuting tao, inaasahan yan sa lahat. Pero ang pinaka, sa tingin ko, sa aking pagninilay sa Ebanghelyo natin ngayon, ang pinaka dapat nating ipagmalaki ay kung naipakilala ba natin ang Diyos sa inyong mga anak. Nakilala at kinikilala ba ng inyong mga anak ang Diyos? Nailapit mo ba sila sa Diyos o napalayo sila nang hindi mo namamalayan? Pero ipinagmamalaki mo, pinagyayabang mo sa mga kapitbahay na ito na ang buhay ng anak mo. Talaga bang kailangan mong maging proud doon sa naging tagumpay nila, knowing na malayo sila sa Diyos? So anong ihaharap mo ngayon sa Diyos? Anong i-offer mo ngayon sa Diyos? Kagandahan mo? Kaseksihan mo? Pagtapos ko ba dito sa parokyang ito, sa loob ng 6 na taon, masasabi ko ba na nailapit ko sa tao at sa Diyos sa tulong ng mahal na birin ng Solidad ang mga taga-Kamba? Pwedeng marami tayong magawang mga gawain, activities. May pagmamalaki ba yun? Pwedeng makatulong, pero hindi yun. Kasi parang ngayon, baka lang, baka mahulog ako doon sa paramihan ng gawain, paramihan ng activities, pero yung quality na pagdating sa pananampalataya, makaligtaan. Tumatanda na tayo, lahat. So ano ang pwede nating maipagmalaki pagharap natin sa Diyos? Kailangan din natin maging concern yan. Hindi pwede yung, araw-araw kong nagsisimba. Maraming gumagawa niyan. Pero pagkasimba, ano na nangyayari? Mabuting ina, mabuting asawa ba? Pagkatapos magsimba? So, pagsikapan pa rin, habang mayroon pa tayong oras, habang mayroon pang panahon, habang sinasabi mo sa Diyos, wag mo muna akong kunin, Lord. Wag muna ngayon. So, habang sinasabi mo yan, pagsikapan mo, kahit isang tao man lang, kahit isang tao lang, ang maipakilala mo ang Diyos sa Kanya, ang mailapit mo siya sa Diyos, yun ang isang malaking tagumpay o achievement na po pwede mong ipagmalaki sa Diyos. Amen? Hinulaan ni Kristo na ating Panginoon ang kanyang mapanligtas na kamatayan at muling pagkabuhay sa pamamagitan niya ang nagdurusang lingkod. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng awa. Ang ating itutugon, Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipakita sa atin ang isang malinaw na larawan ng matiyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga bansa, naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na kanyang isinugo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian.
Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway matanggap ng walang hanggang gantimpalang ipinangako sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming
kasalan, walang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagtulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. To understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I believe you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, with
them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. There are none to seek the lost and suffering. Bind their wounds and bring them to your care. Oh Lord, I know that you're with them, embracing once again. Your love is all I bear. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atin pong gagawin ang pag-aalay ng bulaklak para sa mahal na Birhen ng Soledad. Halina tayo ay dulong kay Mariang ina ni Jesus at nang ampuning tibobos nitong pong mananako. Purihin natin tigalang, yamang siya ay ating ina. Halina tayo'y mag-alay ng bulaklak kay Maria.